Kamusta mga kaibigan? Mula sa impossible shot sa NBA hanggang sa pagbaha sa arena sa gitna ng laro. Ito ang mga impossible moment sa NBA history. Simulan natin kay Ja Morant. Dahil 0.4 seconds na lang ang natitirang oras mula sa first half, ibinato ni Steven Adams ang bola at bahala ka na dyan, Ja Morant. Adams going long, Morant! Look at this, he tells us going long, get my feet underneath me, in the air, behind the basket. Na-shoot mo pa yun? Pero ang susunod natin ay ang tira ni Steph Curry na mukhang imposible na posible pala noong 2015 Conference Semifinals. Hanep mula sa 3-point line ng kalaban. Pero mukhang madalas yata gawin ni Steph yun ha. Ang next natin ay after niya kasi makakuha ng steal, binigyan niya ng 1-point lead ang Warriors. Oh, and now Curry gets it right back from half court. And it's good! A Curry moment in Boston. Mapunta naman tayo sa impossible shot ni Luka Doncic. 4.2 seconds na lang ang oras. Kailangan ni Luka i-miss ang free throw at makuha ang rebound para may chance sila maitay ang laro. The flexible ball loose, still loose, Doncic. Oh, he puts it in! He puts it in to tie the game! Mike, I hate being right, but you gotta box out the shooter. Yun ang tinatawag na Luka Magic. Napasayaw patuloy si Papa Luka sa tuwa. Ang sumunod naman natin ay mukhang mas imposible. Sa NBA history kasi, 10 players pa lang ang nakakakuha ng above 70 points sa isang game. Ang isa dito ay si Joel Embiid. Noong January 4, 2024, nakakuha siya ng 70 points at 18 rebounds. Subalit habang sila ay nagsiselebrate pa sa nagawa ni Embiid, pagkatapos lang ng 4 na araw, gumawa naman si Luka Doncic ng 73 points laban sa Atlanta Hawks. Complete the group on the floor for Atlanta, but it's the Lucas show right now. Oh, down the lane, Luka again. Lucas splits a double, keeps the dribble alive, all the way to the hoop, scoops to the hoop with a foul. Points 71 and 72. Grabe ka naman Luka, nagse-celebrate pa si Embiid, sinapawan mo naman kagad. Ang sumunod na impossible moment natin ay noong laro ng Raptors at Wizards. Akala kasi nila tapos na ang laro nung inihagis na ang bola. Tips it away. And no! Not possible! Very close to contact there as Peterson throws it up. Patay, yari ka kay coach. Ang free throw shot naman na to ni Draymond Green. Siya pa lang ang nakita kong nakagawa niyan. Look at this. Look at this. Maybe 1,000 times. More than 1,000 and that would never happen. More than 1,000. Look at that. Mabalik muna tayo sa April 14, 1993. Ang Chicago Bulls ay may full court shot contest nung halftime. $1 million kapag pumasok ang tira mo. Pagkatapos ng 80 na tao na nagtry, ang tira ng lalaking ito ang magpapabago sa buhay niya. That young man being hugged has just won $1 million here at Chicago Stadium. Ayos, 1 million yun. Ano kaya gagawin niya sa pera? Usapang milyon na lang din, isunod na natin si LeBron James. Noong May 31, 2007, ang Cubs at Detroit ay tie sa laro na 2-2 para makapasok sa NBA Finals. Sa last 16 minutes ng laro, sinigurado ni LeBron na hindi sila matatalo. To the crossover, it counts and the foul. What a move by LeBron James. Got Fox at 5. James has to fire and scores. Oh my! What a shot by LeBron James off balance. 5 seconds. 4, 3. James scores with 2.2 to go. Umiscore si LeBron ng 25 points ng sunod-sunod at 29 points sa total nilang 30 points. Siyempre si The King yan at 22 years old lang siya nun ha. Pag-usapan naman natin si Dwayne Wade.
Noong 2019, kalaban niya ang greatest team ever assembled, sila Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green at si Klay Thompson. Ito na ang huling taon ni D-Wade sa NBA, kaya naman gumawa siya ng isa pang Wade impossible moment. Waiters, back to Dwayne, shoots, no, he couldn't get it off, now fires it out, bank it in, it counts, the Heat win the game! Grabe, hindi lang siya na-block, tumira rin siya ng isang paa. Pero hindi lang si Dwayne Wade ang may kaya ng mga game winner shot tulad nun. Dahil noong 2009, tinirahan siya ni Kobe Bryant ng in your face. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Backs it in! He backs in the three! It was such a Kobe moment. I actually couldn't be that mad because I looked down and said, Ang next natin ay ang dakdak ni LeBron James. Dahil sa lakas ng dakdak niya, parang nasuntok ang kalaban. One-on-one movement, and like Coach said, passing up first shot. Whoa! Missed out a dunk by James. Dapat counted as block yun ha. Kaya lang ulo ang ginamit. Pero kung block lang din ang pag-uusapan, wala yan kay D-Wade. Dahil gumawa siya ng greatest plays na nakita ko. Look out, Adebayo on the pick and roll. Blocked by Wade. This is gonna be goes. Yes! Hindi lang butata ang ginawa niya, tumira pa siya sa half court. Ang lupit no? Ang next naman natin ay noong 2004. Noong time na may ginawa si Tracy McGrady na hindi na natin makikita ulit. Kalaban nila ang San Antonio Spurs. Down sila ng 10 na may 35 seconds na lang. Umiscore si T-Mac ng 13 points in a row at naipanalo ang laro. Now lead by 7. Rockets looking for a quick shot. Cohen is all over McGrady. Foul is picked up. A potential 4-point play. Finally gets it in to McGrady. McGrady overflowing for it. Oh, yes! Yes! Tracy McGrady. Here comes McGrady. No timeout commanded. McGrady for the win. Yes! 1.7 to go. Tracy McGrady with an incredible performance down the stretch, including a 4-point play. Grabe yun no? Pero mas bilib ako kay Justin Brownlee versus China. Noong 2023 playoffs naman, ang Boston ay lamang sa laro ng 3-1 laban sa Atlanta Hawks. Meron na lang 35 seconds ang natitira sa oras at lamang ng isa ang Hawks at si Trae Young ay may chance para dagdagan palalo ang lamang. Down the lane, off the window, Ridge. Yun lang. Pero swerte pa rin si Trae dahil pagkalipas ng ilang segundo nagkaroon pa siya ng chance para ipanalo ang laro. Backtracks, 5-2, Young lets it go. Ice cold. Kung si Trae ay swerte, ang next natin ay mas swerte. Scores on the floor. Nice pick by Lowry. Grabe, yun ang swerte. Nabutata na, pumasok pa. Mapunta naman tayo sa taas ng talon ni Ja Morant. Dahil nung naagaw sa kanya ang bola, hinabol niya ang kalaban at sinupalpal niya ito. Avery Bradley with the deflection against Bang. Oh, my God! What an incredible block! Hala, muntik na yata matanggal ulo niya sa pagkakauntog sa backboard. Ang ating huling impossible moment sa NBA history ay bumalik tayo sa May 7, 1995. Ito yung araw na pinaiyak ni Reggie Miller ang bawat Knicks fans sa Eastern Conference Semifinals. Akala ng lahat talo na ang Pacers hanggang sa umiscore si Reggie Miller ng 8 points sa loob lamang ng 9 seconds. On Sunday afternoon in New York, the Knicks topped themselves. Oh, how they topped themselves, and oh, how they wish they hadn't. Miller for three, and he got it. And it's 105-102. And a steal. Miller retreats to the three-point line and hits again. Miller hits two. Reggie Miller scoring 8 points in the final 32 seconds. John Starks joke. We came up big. Grabe, yun ang impossible talaga. Bigat din talaga ng isang Reggie Miller no? Mga kaibigan, yan ang impossible moment sa NBA history. Pa-subscribe naman sa Kinuwento TV. Pa-comment na rin at paki-like ang ating video. Salamat!